thing on? Alright, 1, 2, 1, 2. Let's keep it rolling. Yeah. Hey, she just got out of a relationship, I got out of one myself just now. And we're both feeling lost and alone, but ain't nobody asking for help. Not now. Cause there's healing to do, but that's getting pretty boring. I'd rather distract my broken heart with you. Remember, she just got out of a relationship, I got out of one myself. Keep that in mind, yeah. So now it's free flow, dialogue mixed with the weed smoke. Might as well dive in your deep soul. There ain't no self-control. Yeah, green glow, your body language speaks so sophisticated. We know where this is about to go. If this was just a one-night stand, why does it feel like there's more? And if I ever hold your hand through the night, then rest assured you're someone I adore. Hi Chapter Pam! Welcome back to my channel. Today, ito ang first episode ng aking bagong content series dito sa ating YouTube channel na tatawagin nating Author Reset Vlog. Sa Author Reset Vlog, wala po muna tayong content about sa pagsusulat o sa pagiging writer ko. Dito kasi sa Author Reset Vlog, makikita nyo ang mga gala moment ni author, travel moment ni author, food trip moment ni author, at pakikipag-banding ni author sa friends at family niya. Syempre, may mga magtatanong sa inyo kung para saan nga ba at may Author Reset Vlog si author. Kaya po ako gumawa ng Author Reset Day ay para makapagpahinga ang isip ko at para na rin makapag-ipon ng mga bagong karanasan at inspiration na rin. Dito sa Author Reset Day ko, pwede ako magbasa ng libro, manood ng movie, mamasyal sa labas, kumain ng masasarap na pagkain, o gumawa ng ibang bagay na hindi direktang may kinalaman sa pagsusulat. Hindi po ibig sabihin ng pahinga ay hindi ka na productive. Sa katunayan nga, ang pahinga ay bahagi rin ng pagiging productive. Kapag kasi binigyan mo ng oras ang sarili mo na mag-reset o magpahinga, mas nakakabili kang isang author ng may mas malinaw na pag-iisip, mas malinaw na direksyon, mas mataas na motibasyon, at may mas mahusay na kalidad na pagsusulat. Kaya mahalaga ang Author Reset Day, hindi para tumigil sa pagiging writer, kundi para mas mapanatili ang pagiging malikhain at makagawa ng magagandang mga kwento. Kaya naman ngayong araw, samahin niyo akong gumala kasama ang aking mga kaibigan na sina Consilin at Conrika. Kulang nga lang kami dahil hindi nakasama ang iba pa naming mga kaibigan. Today nga pala ay July 19 at kaya kami lumabas at pumunta ng Maynila ay dahil magse-celebrate kami ng birthday ni Konsehala Silin Taba. Alas 4 ng hapon nung dumating kami dito sa aming Airbnb. Then, bumaba kami saglit ni Rika dahil nagugutom kami. Nagpasya kaming umorder ng pizza at maiinom na rin. So, bali waiting pa kami dito kay Konsehala Silin dahil papunta pa lang siya. Pero in-order na rin namin siya ng drinks dahil ang sabi niya sa message, malapit na rin naman daw siya. Ano po sa banda? Bakit transport? Ano ba ang harap? Thank you, kuya. Ano ba? At dahil nga birthday ni Konsehala Silin Taba, naisip din sana namin bumili ng cake para sa kanya. Pero ang napagpasyahan ni Rika dito, iba na lang daw, magre-regalo na lang kami para maiba naman daw. Puri cake na lang kasi ang nabibigay namin kay Konsehala Taba para maiba naman ay baka pabango na lang. Anyway guys, dito nga pala kami nag-stay sa East Glory Luxury Penthouse at bibigyan ko kayo ng konting papiyaw sa room namin. Kumbaga, magro-room tour tayo syempre. Sorry guys kung magulo na yung kama kasi pagdating namin, namahinga kami saglit din. Ayun nga, bumaba lang para kunin ang pizza at drinks namin. At eto, nandito ako sa balcony at nasa 18th floor kami kaya ganito kataas. Sobrang nakakalula. Tanaw nga rito ang airport tapos miyat-miya ay may lumilipad talaga na aeroplano. Waiting na nga kaming maggabi kasi for sure, sobrang ganda dito ng city light sa gabi. Let's go guys! Wow! Napaka-OOA talaga minsan pag magkakasama. Anyway, ang in-order nga pala naming pizza ay isang margarita at isang Hawaiian pizza. Ang drinks ko nga pala ay walang kamatayang strawberry drink dahil hindi po talaga ako nagkakape. Kaya si Conrica, kape yung sakay. Tapos, habang nagmimerienda kami, ay nanonood kami ng Netflix dahil itong room namin may pa Netflix, bongga. Ang gandang oras ng swimming eh.
Maya-maya lang ay dumating na rin si Konsihala Celine Taba. May dala pa siyang cake, bongga. Siya ang may birthday pero siya ang may dala ng cake. Pasabog. Napag-alaman naming bukas daw ay hindi pwedeng maligo sa swimming pool kasi araw daw ng linis. Kaya ngayong alas 6 ng gabi, nag-aya na silang maligo para naman masulit ang bonding moments namin kasi sobrang dalang talagang mangyari ito. Lalo na't lahat kami ay madalas busy sa kanilang work. Hoy, ayaw niyo pa maligo. Nagpapakaloka ako sa pagsasayaw nung mapansin kong madilim na pala sa labas at kita na ang city light ng Manila. Look guys, sobrang ganda ng Manila City Lights. Nakaka-relax siyang tignan. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam na pahinga lang ako buong araw at hindi need magsulat kasi nga reset day ni author. Isa talaga to sa masayang araw ng mga writer kasi hindi nila kailangan magbabad sa pagharap sa laptop o computer kasi pahinga is real. Ito kami ng Baclaran guys. And then baka mag-hotpot din kami, di ba? Abang kami guys na grab or jeep kahit anong sasakyan. Nakakatawa kasi after ng ilang taon, ngayon na lang ulit ako nakasakay ng jeep. Grabe no? Syempre, ikaw ba naman ang may mga kaibigan na may mga sarili ng sasakyan? So, hindi mo na talaga kailangang mamasahero. Hindi lang kami nagdala ng sasakyan papunta sa Baclaran dahil malapit lang naman kaya nagtry kami mag-jeep na lang muna. Sinadya kasi namin pumunta sa Baclaran Church. Ayon kasi kay Conrica, mapaghimala ang simbahang iyon. Lahat ng pray niya natutupad. After namin mag-pray sa simbahan ng Baclaran, tumuloy na kami dito sa Hotpot High-Speed Train. Dito, alam nyo ba guys na unlimited hotpot at grill na siya. Kaya naman saktong-sakto ito sa gutom na sikmura namin dahil halos alas 10 na ito ng gabi. Super late dinner na rin talaga. Guys, kung akala nyo ordinaryong hotpot lang to, wait hanggang makita nyo to. Tonight, nandito nga tayo sa High-Speed Train Hotpot and Grill sa Pasay City. At unang tingin pa lang, mukhang ibang level na agad ang magiging experience ko rito. Ang concept, para kang nasa loob ng high-speed train habang ready kang sumabak sa unlimited hotpot at grill. Pagdating sa food, grabe ang choices. Kompleto kasi siya sa iba't ibang meats, fresh seafood, vegetable, mushroom, noodles, at iba't ibang hotpot ingredients na pwede mong i-mix and match depende sa trip mong combo. Tapos yung tipong kumukulo ang sabaw, pwede ka rin mag-ihaw ng meat sa grill. 2 craving sa isang upuan lang. Pasabog! Alam niyo yung pinaka nagustuhan ko? Press ang ingredients at ang saya ng DIY experience ko dito. Ikaw kasi mismo ang bahala kung anong bet mong sabaw at kung anong dipping sauce ang babagay sa mga iniihaw mo. Guys, ito yung top 5 best grill picks sa high-speed train hotpot and grill. Ang number 5 ko ay yung chicken barbecue. Huwag mong i-underestimate ang chicken barbecue nila. Malambot kasi ang laman, juicy hanggang gitna at may tamang-tama lang ang timpla ng alat at tamis. Kapag nagkaroon na ng konting char sa grill, mas lumalabas yung smoky flavor na talagang nakakadagdag sa sarap. Okay na okay din sa akin yung chicken breast. Parang gusto ko na ulit bumalik at kumain dyan. Number 4 yung pork belly. Kahit hindi naman ako mahilig sa mga ganitong luto. Pero, syempre, dahil bago na ako dito, tinry ko. Kung mahilig ka kasi sa sangyup, siguradong magugustuhan mo ang pork belly nila. Habang niluluto ko kasi ito, nagiging crispy ang gilid pero juicy pa rin ang loob. Kapag sinusaw mo to sa sauce, perfect ang balance ng smoky, savory, at rich ng lasa. Number 3 ay yung shrimp. Oo, puring-puri ko ang shrimp dito dahil fresh at talagang quality. Matamis ang natural na lasa ng hipon. Firm ang texture at sobrang sarap kapag bagong hango sa grill. Hindi siya malansa at bawat kagat mo, ramdam mong sariwa talaga. Pasabog. Number 2 ay yung seafood selection talaga. Hindi lang naman kasi ang shrimp ang panalo para sa akin. Marami kang pagpipilian na seafood tulad ng crab, squid, at marami pang iba. Pero yan talaga yung tumatag sa akin, yung squid. Kapag ginigrill na yung hipon, yung squid at iba pa, ay wow! Lumalabas talaga ang natural sweetness ng seafood at hindi na kailangan ng maraming sausawan pa para malasahan mo ang quality ng ingredient. Doon pa lang sa mismong mga seafood, panalo na talaga. At ang number 1, syempre ang beef. Ito ang isa sa mga pinakamaraming positive comments mula sa mga diners ayon sa mga napapanood ko sa TikTok. Kaya pagdating dito, aba, hindi ako nagpahuli. At
At totoo nga ang chismis, pahirapan nga lang maghintay sa pag-ikot ng train kasi mas bet siya ng mga tao. At dahil medyo manipis nga ang hiwa ng beef, mabilis itong maluto at juicy sa bawat kagat kapag nakain mo na. Kapag naluluto na ito sa grill, ay lalong lumalabas ang natural beef flavor. Isawsaw mo pa sa paborito mong dipping sauce at talagang maintindihan mo kung bakit ito ang unang inuubos ng karamihan kapag kumakain dito. Kinabukasan, 11 AM ay gumayak na kami dahil check-out na namin dito sa hotel. Hihiwalay na rin sa amin si Konsehala Taba dahil pauwi ang kapatid niya galing abroad, kaya susunduin niya ito sa airport. Habang kami naman ni Conrica ay gagala pa para masulit pa rin ang reset day ni Otor. Pagdating namin sa BGC, sakto namang lunchtime na. Gutom na si Tami kaya naghanap na agad kami ng makakainan. Ang cravings naman namin today ay Chinese food kaya ayun ang hinanap namin. Dito kami nakarating sa Din Tai Fung kasi gusto namin matry yung Xiaolong Bao nila dito. Okay, repeat na lang po the orders. Any food restrictions or food allergies po? Bali po the order for the pork Xiaolong Bao po na 5 pieces. And then solo order for the crispy beef strips. One solo order lang rin po ng salted egg yolk prawns. For the rice po is shrimp fried rice and chicken chop fried rice. Both po white rice. And then 2 orders of the chocolate Xiaolong Bao and the Xiaolong. Any drinks po, popular item po si iced tea, lemongrass. Yung serving time po natin more or less 15 to 20 minutes. Kailangan change po natin. So for your Xiaolong Bao sauce, we have perfect ratio which is 1/4 ng pieces. And 3 parts po na rice. Then explain ko na lang how to enjoy your Xiaolong Bao. Using your chopstick and soup spoon, pick the Xiaolong Bao on its upper part, dip into your sauce, then put it back sa soup spoon. Cook a little how lang po to release the broth. Sip the broth, careful lang po mainit siya. Then optional po, you can add ginger on top to enhance the flavor. You can try it in one bite, careful lang po mainit. Naiwan ko din po for your friends. Thank you. Unang dumating yung pork Xiaolong Bao, so ito yung pinakaunang na-try namin at eto, let's go. Sa totoo lang, madalas ko talagang mapanood sa TikTok itong mga kumakain ng Xiaolong Bao. So, gustong-gusto ko rin talaga siyang matry. Kaya yes, first time kong matatry ngayon itong Xiaolong Bao ng Din Tai Fung. Pork flavor siya pero may in-order din kaming chocolate. Guys, pag sinipsip mo muna yung soup, wow, ang sarap ng pork broth. Hindi siya yung sobrang mamantika. Balance lang alat at natural ang tamis ng pork. Pagdating naman sa feeling, sobrang hino ang pagkakagiling ng pork kaya halos melt in your mouth ang texture. Kapag isinawsaw naman siya sa black vinegar na may ginger strip, mas lalong lumalabas ang tamis ng pork at nababalance ang richness ng sabaw. Ang sarap niya, pasabog ang lasa. Chicken chop fried rice. Mr. Extra Boost. Guys, kompleto na yung food namin. Ayan. Masarap. Sulit kami ba? Ang sarap ng crispy beef strips. Gustong gusto ko siya pasabog. I love it. Ang sarap din ng mga fried rice. Pareho kong gusto yung chicken chop fried rice at saka yung shrimp fried rice. Okay din yung salted egg yolk prawn. Lahat. Pasok sa panlasa ko. Laban. Guys, dumating din yung Xiaolong Bao namin na chocolate. Chocolate flavor siya. Ano no? Pwede mong ma-enjoy ang chocolate Xiaolong Bao nang kakainin mo lang, ganun lang. Walang dip-dip. Pero ang talagang nagpapasarap lalo dyan ay yung rock salt and cheese dip. Sa una, oo, parang nakakapagtaka dahil cheese ang ipapartner sa chocolate. Pero kapag tinikman mo na, doon mo maintindihan. Kasi magiging creamy siya, may konting alat at yung mismo ang bumabalanse sa tamis at richness ng chocolate. Imbes na nakakaumay, mas nagiging layered at mas premium talaga ang lasa. Pagkatapos ng late lunch, naghanap agad kami ng kapihan. Syempre, ayaw pa nga kasi namin umuwi kasi gustong masulip ni Otter ang kanyang Otter Reset Day. At kung naghahanap ka ng kape sa BGC na hindi lang pang kape kundi yung tipong chocolate talaga ang hanap, dito ka pupunta sa Oro Chocolate Cafe. Ang pinaka-eksena kasi dito, proudly Filipino ang concept nila. Mula sa locally sourced cacao hanggang sa award-winning 3-to-bar chocolate, talagang pinapakita nila kung gaano kasarap ang chocolate na gawang Pilipinas. Alam mo, pagpasok mo pa lang, mapapansin mo na agad yung modern at cozy ng interior. Malinis,
is elegant at perfect kung gusto mong mag-catch up with friends, mag-work, or simpleng mag-relax habang umiinom ng kape. Pero syempre, hindi lang kopi ang bida rito. Signature nila ang iba't ibang chocolate drinks, pastries at dessert na gawa mismo sa Ore Chocolates. Kung chocolate lover ka, malaking chance na may matitikman kang bago dito. May kopi rin sila na gumagamit ng locally sourced beans, kaya swak din para sa mga coffee lover. Isa pa sa nagustuhan ko dito, hindi lang kasi masarap ang food at drinks nila. Alam nyo bang may kwento rin ang brand na ito? Direkta daw kasi silang nakikipagtrabaho sa mga lokal cacao farmers para masuportahan ang Philippine cacao industry. Kaya bawat order mo dito, para bang may ambag ka na rin sa mga lokal na magsasaka. Kaya naman kung nasa BGC ka at gusto mong subukan ng cafe na may magagandang ambience, quality coffee at world-class Filipino chocolate, sulit isama ang Oro Chocolate Cafe sa Cafe Hopping list mo. Look guys, andito ako guys sa BGC. And so saya pag ang author nandito. Napapaligiran ka ng mga books. Kakakilig. Guys, tignan niyo itong ano. Puro books yan, pero grabe. Pasabog. Bumili ako guys ng isang book. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano to. Look guys, oh. Book yung design. Ang galing. Ang daming books. Puro books. Happy si author kasi at least kahit pa paano nakabili tayo ng one book. Siyempre masaya kapag pupunta tayo sa isang bookstore tapos makakabili tayo ng at least isa. Happy na tayo doon. Kahit aminin nyo pag uwi naman sa bahay. Hindi na nyo babasahin. Aminin. Super sulit at nag-enjoy ako sa aking reset days at sa tingin ko, madalas ko na itong gagawin chapter pump. Na-refresh ang isip ni author kahit pa paano kaya kapag nagsulat na ulit ako, tiyak na sisipagin na ako lalo. Thank you for watching chapter pump at salamat sa panonood sa ating first episode nitong Author Reset Vlog series natin. Kaya naman, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at click niyo na rin ang ring bell button para updated po kayo sa mga ina-upload nating bagong vlog. See you again on my next one. Bye, Chapter Pam. I love you.